Hello po, kumusta po kayo? Andito na naman po ako upang magbigay ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin ngayon natin sa video ito kay kung saan po ba ang tamang pagkuha ng blood pressure, sa kanang braso ba o sa kaliwang braso. Kaya po, panoorin nyo po. Hustle Galing, Pinoy Medical Science Channel. Sa YouTube, Facebook, TikTok din kaalamang tunay, di lang meme. Master Galing, may utak, may puso, may layunin. Marahil marami pa rin sa inyo ang nalilito o naguguluhan kung saan nga ba talaga ang tamang pagkuha ng blood pressure, kung sa kanan ba o sa kaliwa. Ang iba kasi ang iniisip dapat daw sa kaliwa kasi nandun daw po yung puso. Ang iba naman sinasabi kung saan daw ang dominant hand, dun daw dapat, no? So most commonly, ang dominant ng mga tao ay nasa kanan, no? So dun daw dapat kukuha. Ngayon, kung kaliwete ka naman, dun daw dapat sa kaliwang braso kumukuha ng blood pressure. Sa palagay niyo po ba, ano po ba ang tama? Kaliwa o kanan? Well, kung ano man po ang sagot ninyo, parehas pong maaaring tama at parehas naman pong maaaring mali. Sa pagkuha po ng blood pressure natin, ganito po yun. Dapat parehas natin kukunin ang blood pressure. Kukunin natin yung kanan, kukunin natin yung kaliwa. Tapos, kung saan po yung mas mataas na readings, dun po ang magiging basihan natin, no? Yun po ang mas accurate na magiging pagbabasihan natin ng readings. At most commonly, ang mataas talagang BP pagdating sa kanan, no? Mas mataas ang BP na readings pag kanan ang kinukuha natin, pero hindi sa lahat ng tao. Ngayon, ito po ang mga dahilan kung bakit mas mataas ang readings kadalasan sa kanan. Dahil kung malalaman din po ninyo ang anatomy na pinag-aralan namin dito, no, kayo mga estudyante, no, ito po, no. So, mas mataas ang pressure kadalasan sa kanan kasi from puso, no, galing sa pusong dugo, dire-diretso papunta na agad dun sa tinatawag namin na branch ng brachiocephalic, no. So, brachiocephalic, papunta na po yun dun sa may kanang braso natin, yung dun sa tinatawag namin na right subclavian artery, no? Tapos may right common carotid doon, papunta naman yun sa ulo. So yung sa right subclavian artery, papunta po yun sa kanang braso. Ngayon naman po, syempre mas una niyang madadaanan yon. So diretso na, mas maganda ang tapo ng dugo doon, mas marami. So mas mataas ang pressure doon. Hindi kagaya ng nandun sa left po natin, dadaan pa po siya doon sa tinatawag na aortic arc. Ayan po yung aortic arc, no? So, meron po dyan na left subclavian, tapos left na common carotid, no? So, may mga pagdadaanan pa siya. Unlike doon sa right, dire-diretso na, pagkagaling nun sa pag-akyat ng dugo sa aorta, no? Dire-diretso na sa brachiocephalic, papunta na doon sa subclavian na tinatawag namin. Ngayon, kaya mas mataas usually doon po sa kanan. Tapos, doon na rin sa tinatawag namin na dominant arm effect, no? Kasi yung muscle na mass natin doon, no, yung laki ng muscle natin kumpara doon sa kaliwa, kadalasan mas malaki dahil most common sa mga tao nga kanan ang ginagamit, so inaasahan natin na mas malaki yung muscle mass doon, so mas tataas yung resistance, no, yung vascular resistance namin na tinatawag doon, kaya pag nagre-read tayo ng BP doon sa kanan, kadalasan mas mataas kumpara sa kaliwa. Kaya tatandaan po ninyo, sa pagkuha po ng BP, for example, no, nag-BP tayo ng sarili natin, no? Kunwari 110/70 doon sa kanan natin. Tapos sa kaliwa, 100/70. Ang lagi natin susundin ay yung mas mataas. So 110/70, yun ang pinaka-base natin na actual readings po natin doon sa blood pressure po natin. Wag po doon sa may mababa. Kasi halimbawa, pagkuha mo ng BP mo doon sa kaliwa, mababa. Ay, sabi mo normal lang. For example, 130/70. Oh, that's okay, no? Normal pa naman yan. Kadalasan nga, no? Sa kanan, mas mataas. So, dapat kukunin mo pa rin yung kanan kasi maaaring mas mataas doon. Halimbawa, nasa 140 na pala yun. O 145/80 or 70. So, ganun yung mga difference, no? Kaya dapat lahat kukunin para malaman natin yung kung saan ba talaga yung mas mataas. Yun ang susundin natin. At alam nyo ba na yung diferensya nila ay may
clinical significance din po to, no? May kahulugan, no? Yung pagkakaroon ng diferensya ng blood pressure ng kanan sa kaliwa. Ganito po 'yon. Halimbawa, ang difference nila ay 5 to 10 mm mercury, normal lang po 'yon. Kagaya ng nasabi ko, halimbawa, 110/70 dun sa kanan, 100/70 dun sa kaliwa, normal pa po 'yon. Pero kung ang diferensya nila 15 to 20 mm mercury, meron maaaring problema, no? Maaaring magduda na merong problema sa mga daluyan ng dugo. Ngayon, kung mas mataas sa 20 mm mercury ang diferensya, mas nakakabahala. Mas ibig sabihin, talagang mas mataas ang suspetsa na may problema nga sa daanan ng mga dugo na yon. Kaya tumataas yung blood pressure. Ngayon, kung 20 mm mercury pataas, ibig sabihin, mas mas mataas na ang suspetsa at kailangan mo nang sumangguni talaga agad-agad, no? Lalo na kung may mga red flag sign na kagaya ng pagkahilo, tapos yung pag pinupulsuhan mo yung kabilang braso mo dun sa may pulso, dun sa may wrist, parang ang onte o kaya halos absent na yung halos hindi mo na maramdaman yung pulso doon. So that was mga red flag sign, no? Lalo na kung may paglagnat, no? Maaaring halimbawa, for example, merong kang Takayasu arteritis, no? Yung Takayasu arteritis, isa pong autoimmune disease po yan na nakakaapekto po doon sa ating daanan ng dugo, no? Sa mga malalaking daanan po ng dugo natin, yung mga aorta at yung mga branches po na yan. So, yan ang isang example. Ngayon, paano naman po yung 11 to 14 na diferensya na millimeter mercury? So, pag ganyan po, hindi naman po sobrang nakakabahala, pero maaaring isang sign na yan na kailangan mo nang matest, no? Masuri rin ng doktor para hindi na umabot sa mga malalalang problema. Ang tawag po dyan, kung ang difference po ay 11 to 14 ang difference po ng blood pressure po natin, ang tawag po dyan ay borderline, no? Kaya pag ganyan pong nag-BP po tayo, parehas natin susukatin yung kanan at kaliwa, tapos magiging basis na po natin na susukatan natin ng blood pressure kung saan yung mataas. At halimbawa naman dun sa difference, no? Halimbawa, nagkaroon kayo ng difference ng 15 mm mercury. Kakabahan na naman ngayon kayo dyan, lalo na may mga anxiety dahil sinabi ko na maaaring ganito. Alam nyo po, kung one time lang naman nangyari yun, bihira mangyari, alam mo, nagbibigay kayo, dati ganito lang to, 10 mm mercury lang ang diferensya or 5 mm mercury. Tapos, one time nag-BP kayo, ang diferensya 15 or almost 20. Kakabahan ngayon kayo, no? Alam nyo, kung one time lang naman yan, hindi yan, no? Maaaring wala naman dapat ikabahala. Pero kung paulit-ulit na ganun yung diferensya, kailangan po kumonsulta agad sa doktor upang masuri kayo at malaman ang tunay na dahilan kung bakit ganun po, no? Siyempre, alalahanin po natin na lagi kong sinasabi na mas nagiging maagap tayo sa mga sintomas at sa mga senyales, mas maaga rin po na mas matagumpay na nalulunasan ang anumang karamdaman, no? Hindi man may mga karamdaman na hindi nalulunasan, pero at least, no, yung mga signs and symptoms po matatanggal po natin upang mabuhay pa rin tayo ng normal, no? Na walang inaalala or walang mga iniindang nararamdaman sa katawan. So ulitin ko, ang dahilan ng pagkakaroon ng mataas na diferensya ng blood pressure natin ay maaaring may problema tayo sa mga daanan ng dugo, no? Like mga pagbabara, pagkipot ng mga dinadaanan ng dugo, no? So napakarami yan. Maaari ka may peripheral arterial disease, meron kang thoracic outlet syndrome, Takayasu arteritis, no? Anything na may problema sa may dinadaluyan ng dugo natin, lalo na dun sa mga large arteries, no? So yan po ang mga maaaring dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng malaking diferensya sa blood pressure, no? So hanggang dito na lang po ang maikling talakayan po natin. Sana po kahit papaano may natutunan na naman kayong kaunti. At kung may mga hindi po ako nabanggit sa video ito, kalimutan kong sabihin,
maaari nyo naman po akong i-message dito sa comment box at sisikapin po nating sagutin. At maaari nyo naman po din akong i-message o i-PM doon po sa aking Facebook page na Master Galen PMS Official. No? So ako po uli si Master Galen. Hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala. Master Galen, Pinoy Medical Science Channel. Diagnosis ang lunas, pinapaliwanag ng malinaw.